Sige po tayong pong lahat ay makakaupo. Kayo po ba ay talagang excited na sa pagbabalik ng Panginoon? O baka hindi nyo pa maiwanan yung bahay nyo? O marami pa kayong mga ambisyon na gagawin sa mundo. Marami pa kayong mga plano na hindi pa natutupad at marami pa kayong mga dapat gawin sa mundong ito. Alam po ninyo mga kapatid, we are in this world but we are not of this world. Tayo po ay nandito sa mundong ito pero hindi po tayo taga-mundo. Our citizenship is not here on earth. Our citizenship is in heaven. You must install that into your heart and into your mind. No? Lagi po nating alalahanin at laging sariwain sa ating kaisipan. Nandito tayo sa mundong ito pero hindi po tayo taga-mundo. Lilisan at lilisan po tayo sa mundong ito. At hindi po ito ang tinakda sa atin ng Panginoon na buhay. What the Lord prepared for us is a life without blemish o walang kapintasan na buhay, walang kakulangan, walang kalungkutan, walang problema, walang kadiluman, walang pagluha, at higit sa lahat, walang kamatayang buhay. Amen? Are you longing for that life? And I want to tell you today that kind of life is already in you. Nasa sayo na yan, in the Spirit. Although we are living in this physical body at kinakailangan natin ngayon may isa pamuhay or mai-manifest yung pong kapuspusan ng buhay na meron tayo, ang buhay ng Diyos dito po sa lupa. So if we learn to walk in the Spirit and if we learn to walk with God, if we learn to stand on the promise of God, we can manifest the reality of who we are in the Spirit here on earth at tayo po ay makakapamuhay ng para nang tayo ay nasa langit dito sa lupa. Amen. You can have the joy in heaven here on earth. You can have the ecstasy. You can have the fullness and the gladness of joy here on earth as it is in heaven. Katulad po ng nasa mga anghel na nasa kalangitan. Kaya sinasabi nila at sinasabi natin at kinakailangang ipagsigawan natin, ang pinakamasayang taong nabubuhay sa lupa ay mga taong anak ng Diyos sapagkat alam nila kung sino sila. Wala silang kamatayan at puno sila ng lahat ng pangangailangan sapagkat ang ekonomiya na kanilang sinasandalan ay hindi ekonomiya ng mundo kundi ekonomiya, the economy of the kingdom of heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, clap your hands to the King. Oh, hallelujah to the King. Praise the name of the King. Hallelujah, glory to God. Okay, today let's talk about the preparation for the second coming of our Lord. Ang pagdating ng ating Panginoon. Ang church po na ito ay naniniwala po sa pisikal na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At marami po mga churches na kapag pinag-uusapan ang pagbabalik ng Panginoon, sila po ay takot sapagkat hindi sila handa na harapin ng Panginoon. Lalong-lalo na ang mga mensahe na nagsasabi na baka meron ka pang nakatagong kasalanan dyan. Baka meron ka pang nakatagong mga maruruming mga pag-iisip dyan at hindi ka maisasama sa pagbabalik ng ating Panginoon. So, some Christians are feared for the coming of our Lord Jesus Christ. Pero gusto ko pong bigyan kayo ng assurance sa lahat po ng mga naririto at lahat po ng nakikinig sa atin online that once you are in Christ Jesus, you need to settle your heart
You need to have peace in your heart that dahil ikaw ay na kay Kristo na, anytime, any moment na babalik ang ating Panginoong Jesucristo, wala tayong katatakutan sapagkat ikaw ay may tatak ng banal na Espiritu. Kukunin ka niya. Ano man ang kalagayan mo, kasama ka sa biyahe ng ating Panginoon. Amen? Sabi mo nga, kasama ko! Praise God! Nakikita po natin yung mga pangyayari sa mundo. Maaring marami sa inyo ay nagugulat o yung iba naman ay walang pakialam sa mga nangyayari sa mundo. Pero kung mapapansin po ninyo ang mga trahedya ng pagbaha, trahedya po ng mga lindol, no? Pagguho ng mga building, pagguho ng mga matatatag na mga establishmento, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi po ng bansa, ng mundo. Nagkakaroon po ng malawakang mga sunog sa mga, hindi lamang isang barangay kundi halos isang isang kontinente na susunog, no? Nagkaroon ng sunog sa Australia, sa Amerika, sa Canada, sa iba't ibang lugar nagkakaroon ng sunog. Sa Hawaii, nasunog pati ang mga kabahayan. So, kung titingnan po natin, hindi na po normal ang mga pangyayari sa mga kapanahunan ito. Nagkakaroon po ng mga pagbaha. Sa totoo lamang po, kahit na anong gastusin ng pera ng gobyerno pagdating sa pagbaha, mangyayari at mangyayari yan sapagkat lahat ng yan ay mga nakapropesiya na mangyayari sa huling kapanahunan po natin. Pasama ng pasama ang mga tao, ang pabata ng pabata ang mga kriminal. Wala pong takot ang pagpatay sa mga tao sa ngayon. At nakikita din po natin yung pong karunungan ng mga tao sa panahon po natin ngayon. No? Nandiyan na po ang artificial intelligence na lahat ng gusto mong gawin through computer ay magagawa mo na. At lahat ng gusto mong alamin ay malalaman mo na. Ang mga bata ngayon ay nagiging matalino na. Kung merong tatanungin sa kanila, madali na lamang nilang alamin kung ano ang ibig sabihin nun. So yan po ang panahon natin ngayon. We are now living in the last days because signs in the last days are now appearing. Nangyayari na po ang lahat ng ito. At marami po ang mga tao din sa huling kapanahonan ay mga makasarili. Nang ibig sabihin, ang laging iniisip po ng mga tao sa huling kapanahonan ay pansarili lamang, ang pagpayaman at ang pagkakaroon ng mga bagay na material dito sa mundong ito. And all of these things are the signs of the end time. So whether you like it or not, you might believe it or not, lahat po ng mga nangyayari ngayon, mga kapatid, ay bago mangyayari na isulat sa banal na kasulatan. It was written. Yung pong mga iba, nagtataka, ba't kaya ganito na nangyayari? Nung bata kami, ang daming isda, maski sa mga pilapil, tumatalon yung mga isda. Ngayon, ang mamahal ng lahat. Diba? Nagbago na lahat. Mga kapatid, hindi po basta climate change yan. Katuparan po ng pangako o propesiya, mga naisulat na mga mangyayari sa huling kapanahunan, isinulat po ng Bible. At ito po ang sabihin ko po sa inyo, ano man pong sinabi ng Diyos, sinabi niya. Ibig sabihin, mangyayari siya, magaganap siya. At ito po ang matindi. Pag sinabi ni Lord, ako ay muling babalik, babalik po siya sa tamang panahon. Babalik siya sa tamang panahon, pagtunog ng trompeta. And you know what? Binabasa ko minsan yung Book of Revelation. And I asked the Lord, Lord, gaano na po kahanda ang mga anghel sa pagbabalik ni Lord? Ang sabi na akin ng Lord, yung mga anghel ngayon, nakahawak na sila ng kanilang trompeta. Idinigit na rin nila yung kanilang bibig doon sa pito ng trompeta. So ano na lang po ang hinihintay? Ay hinihintay na lang yung hudyat na Lord. Pag sinabi niyang, blow the trumpet, and when the trumpet will be blown, then the coming of the Lord. At marami pong yung mga mananampalataya, hindi ba sila aware? But praise God. Ang mga nasa increasing grace at nasa biyaya, we must be aware. Amen?
Alam niyo ba na ang pagbabalik ni Lord ay mararamdaman mo sa puso mo kung ikaw ay handa? Ano mo yon? In your heart, there's excitement. In your heart, there is a joy saying, Lord, come, Lord Jesus, come. Yan po ang puso ng isang taong excited na sa pagbabalik ni Lord. Pero kung ang puso mo puro panlupa pa lamang, no? Puno ng sama ng loob, puno ng galit, hindi mo makikita, hindi mo mararamdaman, at hindi mo mararanasan yung excitement ng pagbabalik ni Lord. Pero hindi ko sinasabing maiiwan ka, kawawa ka naman kapag maiiwan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka maiiwan. Kaya lang, you must feel the excitement. Glory to God. Hallelujah. So ano po yung paano po natin maipe-prepare? Some churches are teaching their people to prepare by, it seems, by their own effort. Hindi ko alam kung ano po yung mga paghahanda, pero sa akin po, tayo pong mga Kristyano, preparing for the second coming of Jesus Christ under grace transform our anticipation from a place of fear, performance, and anxiety into a journey of rest, security, and eager hope. Ang ibig sabihin ang pagbabalik ng Panginoon para sa atin ay merong pong kapahingahan sa puso natin. Wala pong takot, meron po tayong seguridad. Na kung naranasan nyo na po ang pasakay ng eroplano, kumpleto ng ticket mo, nandoon ka na po sa waiting area para pumasok, ibig sabihin, you are waiting at rest. Pero kung ikaw ay pasakay ng eroplano at hindi ka pa nakakalusot sa immigration, hindi mo pa alam kung palulusutin ka o hindi, you are in trouble. Diba? Ikaw ay nag-aalinlangan. At katulad po nung dinala ko po yung aking magandang dalagita sa Hong Kong o sa Macau, kami, Abi, ang dami palang requirements. Payapang-payapa kami na makakalusot sa immigration dahil syempre, pabalik-balik naman ako dyan sa ibang bansa. Dala ko naman anak ko, Kaya, nandun kami, padiko di 4, nagkumakain kami doon sa, pinakain ko siya, binubusog ko siya ng maraming mga pagkain, Maya-maya na tayo papasok sa immigration. Pagpasok namin sa immigration, hinarang kami at hindi raw pwede at merong isang requirements na hinihingi. At kailangan pa ngayon pumunta sa DSWD. Sabi ko, what? DSWD? Talks 2 to 3 days daw bago maaprobahan. Sabi ko, ano ba to? Di para bang may ticket ka na, kumpleto na't lahat-lahat. Kaya lang, eto ngayon naharang ka. Ay grabe. Sabi ko mukhang hindi ka makakarating lang Macau at ng Hong Kong. Pero alam mo ninyo, nagkaroon ng miracle, nakalusot po kami. My point is this, kapag hanggat wala ka pa sa waiting area, wala kang kapayapaan. Tama? Ngayon, ang tanong ko, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, nasa waiting area ka na ba? O hindi ka pa nakalusot sa immigration? Diba? Praise God! Lahat po ng nasa Panginoon ay nasa waiting area ka na. Tayo pong nasa biyaya ay wala pong takot sa atin anumang oras na tumunog ang trumpeta, sapagkat alam natin na tayo ay na kay Kristo at selyado tayo ng Espiritu Santo. So viewing end times preparation through grace means recognizing that you are not working for your salvation, but rather living from the complete and finished work of Jesus. We have assurance of our salvation. We're not working for our salvation any longer, but we are working out our salvation.
Ang pagkakaiba po ng working for ay nagtatrabaho ka para maligtas. Gumagawa ka ng mga religious activities para maligtas. And that is the religious mindset, religious view. Pero sa atin, hindi tayo nagtatrabaho, naglilingkod para maligtas. Tayo po ay naglilingkod na may kagalakan sa puso sapagkat ligtas na tayo. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Anak na tayo ng Diyos. Naugasan na tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At dahil dito, meron tayong kagalakan na maglingkod sa Diyos araw-araw. Araw-araw sa buhay natin tayo nagpupuri. At we are enjoying the presence of God every day. Therefore, we, the people of God, are enjoying His presence nowadays and anytime, any moment. Glory to God na siya po ay babalik at pagtunog ng trompeta, payapa ang puso natin. Amen? Dito po sa Titus chapter 2, verse 11 to 13, ito po ang pagkasabi. Sapagkat nahayag na ang kagandang loob ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Ito rin ang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay sa mundong ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at makadiyos. So it is the grace of God according to this verse that leads us to a holy life, a godly life. It is the grace of God that brings salvation, empowers us to say no to ungodliness. At napakahalaga po yung verse 13. Ano pagkasabi sa verse 13? Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa. Ano pong pag-asa ninyo? Yung iba wala ng pag-asa eh. Pastor, matanda na ako, wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa, pastor. Wala ng asim, pastor. Wala ng pag-asa talaga. Pero dito sabi, hinihintay natin ang napakagandang pag-asa. Ano na yun? Na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So dito po sa mundong ito mga kapatid, ang dakila na lang natin na pag-asa at ang tanging pag-asa ay ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya kung ang pag-asa mo na lamang ay sa mundong ito, ang pag-asa mo magkaroon na naman ng bagong presidente at magkaroon na naman ng pagbabago ang Pilipinas, tapos pagdating nun iba na naman. Naku, nakailang palit na tayo. Walang pag-asa yan. Ang pag-asa ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tangi nating pag-asa. Kaya sa bawat magising natin at pagtulog natin sa bawat gabi at sa bawat umaga mga kapatid, we need to have that living, alive, exciting hope. No? Make it alive into your heart. Yan ang pag-asa natin, ang pagbabalik ng Panginoon. Ay sabihin mo, nagagalak ang puso ko. Sabihin nyo, nagagalak ang puso ko na naghihintay sa pagbabalik ng aking Panginoon. So our readiness begins with trusting what Jesus has already accomplished. Not trying to earn acceptance from God. Okay. Number one is that as we prepare our heart is this. Rest in confident security. Tayo po nasa biyaya, ang ating pong preparation is we have rest in confident security. May kapahingahan tayo, may confidence tayo, may security tayo. So ano po yung mga dapat nating paigtingin sa ating puso na paniniwala upang meron po tayong kapahingahan, meron tayong confidence, at meron po tayong security. That is abiding in Christ's righteousness. Kung bakit ikaw ay merong kapanatagan ng puso na hindi mo katatakutan yung pagbabalik ni Lord sapagkat alam mo
kung ano ang katwiran na meron ka. You are abiding in the righteousness of Jesus Christ. Rely entirely on Jesus' perfect performance rather than your own, which eliminates the fear of judgment. Alam niyo ba na ang puso ng tao na merong takot ay merong pong judgment. If there is fear, there is judgment. Kita nyo kapag natatakot ang tao, ibig sabihin, meron po siyang kinakatakutan na parusan darating or kahirapan darating. Kaya nga po kapag merong takot sa'yo, you are fearing of the consequences. You are fearing of the bad things na mangyari. Kaya kapag kayo nakakaramdam ng takot, ano yung parusa na ine-expect nyo doon sa parusa, sa takot na inyo pong nararamdaman? Okay? Halimbawa, gumawa ka ng mali. Ang bunga ng takot. Bakit ka may takot? Sapagkat ine-expect mo na meron pong pangit na mangyari. Now, kung meron kang takot sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, natatakot ka dahil hindi ka handa at merong punishment. And you might look onto yourself na hindi ka kwalipikado dahil nakikita mo na yung sarili mo, meron kang mga pagkukulang, meron kang mga shortcomings. So, para bang iniangkla mo yung sarili mo, iniangkla mo yung paniniwala mo sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay nakabatay doon sa kung ano ngayon ang kalagayan mo sa iyong sarili. Mga kapatid, bilang mananampalataya, you need to anchor yourself in the reality that you are qualified in the coming of our Lord Jesus Christ because you are already declared righteous in Christ Jesus. Do you believe that? Do you believe that? Are you hearing me right? Are you hearing me clear? Ang sabi po ng Philippians chapter 3 verse 9, sabi ni Pablo, ang tanging hangarin ko ay ang matuklasan sa Kanya. Be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ. The righteousness from God that depends on faith. So, ito po ang tanging hangarin po ni Pablo. Kaya, again, in preparation natin sa pagbabalik ng Panginoon, you must abide in Christ's righteousness. Will you say this? I will abide in Christ's righteousness. Sapagkat ang walang katwiran ni Kristo sa isang tao ay hindi kwalipikadong pumasok sa langit. If you are preparing yourself and presenting your self-righteousness in entering heaven or sa pagbabalik ng Panginoon, then you are disqualified. A person is disqualified. Kaya kapatid, always recognize the righteousness of Jesus Christ in your life, saying, Lord, thank you for your righteousness in my life. Amen? Every day. And then number 2, na rest natin is that you have to reject fear-based theology. Ayan, yung pong punong-puno ng takot na theology sa pagbabalik ni Lord. Kasi marami pong mga preacher na sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo at kapag ikaw ay hindi handa, may iiwanan ka at parurusahan ka ng Diyos. Kapag hindi ikaw ay banal, kapag hindi ikaw ay matuwid, may iiwan ka. So, yung pong mga turong nagbibigay ng takot sa puso ng isang mananampalataya and they are not sure of themselves kung sila ba'y kwalipikado o hindi, mga kapatid, tanggalin mo ang ganong paniniwala. You need to reject the fear-based theology. Replace apocalyptic panic or checklist-based compliance with peace, knowing your position in God's family is completely secure. Kasi minsan marami tayong mga checklist eh. O ikaw, pag hindi ka nakapagpatawad, kapag hindi ka nakapanalangin, kapag hindi ka nagbibigay ng tapat, kapag ikaw ay may mga pagkukulang, pag ikaw ay may maruming isip, maruming puso, itinagong kasalanan, kapag lahat ng ito ay madadatnan ni Lord sa iyo, then
hindi ka maisasama sa pagbabalik ng Panginoon. So, ibig sabihin, pagka ganon, napuno yung puso mo ng takot. But praise God, you need to reject the fear-based theology. Sabihin nga ninyo ito, I reject fear-based theology. Ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 18, there's no fear in love. Kapag nasa iyo na ang pag-ibig ng Diyos, there is no fear in love. But perfect love casts out fear. Oh, glory to God. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Ang ibig sabihin po nito, kapatid, ang taong natatakot sa pagbabalik ng Panginoon, hindi pa perpekto sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nag-aalis ng takot. Sabi niya, perfect love casteth out fear. Sino bang yung mayroong perfectong pag-ibig? Ang Diyos. It is only God that has a perfect love. Amen? Yung love ng asawa mo, yung love ng anak mo, yung love ng magulang mo, it might be imperfect. Mayroong pagkukulang. Pero ang pag-ibig ng Diyos, perpekto yan. At ang sabi po dito, ang perpektong pag-ibig ay nag-aalis ng takot. So ibig sabihin, kung natanggap mo, naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, then mawawala ang takot sa iyo. At dahil wala ang takot, glory to God, ikaw ay excited sa pagbabalik ng ating Panginoon. Glory. Sa Tagalog, ang ganitong pag-ibig ay walang halong takot dahil pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Ang ganap na pag-ibig, mga kapatid, ay ang pag-ibig ng Diyos. Praise God. At ang sabi po rito, kung may takot man ang isang tao, ito'y dahil takot siyang maparusahan. At ipinapakita nito na hindi pa nagiging ganap ang pag-ibig sa kaniya. Now, it is fear. Kaya kapag ang mensahe po na naririnig natin ay nagbigay po ng fear sa iyo, nagbibigay ng takot sa iyo, kapatid, it is not a message that comes from God. Sabagat ang mensahe po na nagmumula sa Diyos ay nagbibigay ng kalayaan. The message that comes from God brings freedom. The message that comes from God brings joy. Kaya nga kanina habang nagme-meditate ako, ang mabuting balita ay laging nagdadala ng kagalakan sa puso ng mga taong nakakapakinig. Kaya ako po'y nananalangin na sa bawat kapahayagan ng mensahe, sa bawat pagtitipon natin, ang mga nakakapakinig, lalo tigit yung mga nandito sa building na ito at maging po yung mga nakikinig sa atin online, ay mapupuno ang kanilang puso ng kagalakan. Sapagkat ang salita ng Diyos na maririnig natin, ang magandang balita sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo ay nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng pagtanggap, at nagbibigay ng seguridad na anumang oras, anumang araw na darating ang Panginoong Jesus, glory to God, kasama ka. Kasama ka! Hallelujah! Parang hindi kayo excited eh. Gusto niyo ba sabihin ko yun, hindi kayo kasama? O gusto niyo ba marinig, hindi ka kwalipikado? Gusto niyo marinig yon? Bakit hindi ka kwalipikado? Kasi hanggang ngayon, tamad ka pa rin sumamba. Gusto niyo marinig yon? Of course not. The reality is this. Because you are in Christ, glory to God. Kahit minsan, tamad kang sumamba, mahal ka ng Diyos. At dahil alam mo na mahal ka ng Diyos, at dahil alam mo at nakita mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon, yung katamaran mo ay matutunaw, yung katamaran mo ay mawawala, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng init sa puso ng isang tao upang maging mainit na maglingkod sa Diyos. Kaya nga kayo nag-iinit eh. Kaya nga kayo nag-iinit sapagkat ramdam na ramdam ninyo ang nag-iinit na pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya mula ngayon, you have to reject the fear-based theology. Kaya pag yung mensahe po naririnig natin na nagbibigay ng takot sa puso natin, kapatid, that's not for me. It might be for you. Amen? Hindi sa akin ang takot na yan. Walang puwang sa puso ko ang takot na yan. Why? Because according to this verse in 1 John chapter 4 verse 18, the love of God, the perfect love, casteth out fear. Would you imagine? Perfect love casteth out fear. It is only the love of God that casteth out fear.
Kaya kapatid, ang tanong ganito, anong kinakatakutan mo ngayon? Tanungin mo ngayong katabi mo, anong kinakatakutan? Sagutin mo, wala! Kamo, wala! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Anong kinakatakutan? Kinakatakutan sa krisis. Yung po ngayon, kanina nga po nagbabasa po ako kasi sinusubaybayan ko po yung nangyayari dun sa Middle East. Ang sabi po ng Amerika, sila po yung naghahanda ngayon sa isang hindi pa nangyari sa buong kasaysayan na pag-resback at gusto nilang burahin ang regime ng Iran. Sabi ko matindi to. No? At yun pong sinasabi nila. Ang sabi naman ng Iran, handa kami. Ang sabi naman ng China at saka yung lalo lang yung atat na North Korea, gusto na nilang kating-kati sila na yung kanilang mga missiles, gusto nilang maranasan o na maipakita na makapangyarihan sila. So ibig sabihin mga kapatid, dito pong nangyayari sa panahon natin ngayon ay meron pong nakaambang mga mas malala pang mga crisis, mas malala pang mga digmaan, mas titindi pa ng mga pangyayari. Pero ito po sabihin ko po sa inyo, makinig po kayo. Ano mang mga balita na galing sa mundo, kapag ito'y tinanggap mo, pwedeng magbigay ng takot sa iyo kasi sabihin ng puso mo, paano na lamang, di tataas na naman ng krudo, tataas na naman ng gasolina, tataas na naman ang mga bilihin, tataas na naman ang mga bayarin, lalaki na naman ang gastos. Glory to God. Huwag kang matakot sapagkat ang pag-ibig, ganap na pag-ibig ng Diyos ay sumasayo. Pinapawi niya ang takot kapag alam mo na merong pag-ibig ng Diyos sa iyo na siyang makapangyarihan sa lahat, na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Walang imposible sa Kanya. He can supply all your needs. He can protect you. He can secure you. He can bring security in your life. So if you understand this, my friend, glory to God. Anong takot sa puso mo? It is the perfect love of God that casteth out fear in our hearts. No fear to those who has the love, the perfect love of the Father. And then, to have security, to have peace, to have rest, to have confidence in the coming of our Lord Jesus Christ, practice daily repentance. Sabihin nga natin, daily repentance. Hindi ibig sabihin repentance of sin or being conscious of sin. Kasi karamihan po sa mga churches, when it comes to repentance, is being conscious of sin. Ano kaya nagawa kong kasalanan ngayon? Naku, mali yung nagawa kong kasalanan. No, we are not conscious of sin, but we are conscious of God's grace. We are conscious of the grace of God. Na kung meron kang maling nagawa, ang consciousness mo palagi ay ang pabor ng Diyos, ang trono ng Diyos, ang pagtanggap ng Diyos, ang kaawaan ng Diyos. So what you might have consciousness every day is the throne of God's grace. Daily grace consciousness. Treat confession not as a way to earn back God's love, but as a joyful return to the grace that already covers you. Mali mo, maling desisyon mga kapatid. Don't condemn yourself. Don't disqualify yourself. Huwag mo hayaan ng sarili mo yung mapalayo sa Diyos. Look onto the grace of God. Look onto the throne of God's grace. The Lord has both arms open, welcoming you every time you recognize Him. Higit pa siya sa magulang na handang magpatawad. Yan po ang ating Ama. Kaya sabi po sa Hebrews 4:16, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in times of needs. Tingnan nyo, ang trono ng Diyos ay trono ng biyaya, trono ng pagmamahal, trono ng pagtanggap. Kaya yung sinasabi, thinking over and over about your mistakes, shortcomings, but it is thinking about the throne of God's grace every time you fail. Every time you commit a mistake or even wrong choices sa buhay mo. Kasi may mga mali tayong mga desisyon minsan. At minsan sa mga maling desisyon natin, kinokondena natin sarili natin, sinisisi natin sarili natin, or sinisisi natin ang iba. Or sinisisi natin ang mga sino-sino, kung sino-sino itinuturo natin.
Kapatid, kaysa palalain mo pa, you have to be conscious of the throne of grace. Come into the throne of grace, and there you shall receive mercy, and the Lord will help you. According to this verse. Amen? Now, number 2, sa pagbabalik ng Panginoon, cultivate grace-driven holiness. Kailangan ba nating maging banal? Di ba banal na tayo, pastor? Yes, you have to cultivate it into your mind. Number 1, let love motivate purity. So pursue a holy life out of genuine gratitude for Christ's sacrifice, rather than a legalistic fear of being left behind. Pagdating kasi sa kabanalan na itinuturo ng iba, maaaring maiwan ka pag hindi ka banal. Because without holiness, no one will see the Lord. They are using that verse, without holiness, no one will see the Lord. Ang verse na yan ay hindi po tumutukoy sa kaligtasan, mga kapatid. Ang ibig sabihin po ng without holiness, kung hindi ka mabuhay na may kabanalan, hindi makikita ng mga tao ang Diyos. Without holiness, no one will see the Lord. Hindi makikita ng mga tao ang Diyos sa buhay mo kapag hindi ka mabuhay na may kabanalan. If you're not living set aside and set apart for God. If you're living like the world, katulad ng mga tao sa mundo na puno ng takot, puno ng pagbumura, puno ng kalaswaan, puno ng mga bagay na unrighteousness, if you're living with them and like them, and you are not separating yourselves from them, at katulad nila na hindi rin kumikilala sa kabutihan ng Diyos, you're living like them, then hindi makikita ang Diyos sa buhay mo. But praise God, you must have the consciousness that God is with you. You are sealed by the Holy Spirit, and you are God's property. Amen. Thank you, Ineng. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. 1 John chapter 3 verse 2 and 3, Beloved, we are God's children now. Sabihin nga natin, I am a child of God. Are you sure? You are a child of God. And everyone who thus hopes in Him, ang mga anak ng Diyos na umaasa sa Kanya, purifies himself as He is pure. Ang ibig sabihin ng purifying himself is, you are leaning on, ikaw ay nakasandal sa katwiran at kalinisang maidudulot ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. You cannot purify yourself in your own, my friend. You cannot purify yourself by, sa pagpaliligo mo ng mga iba't ibang sabon, na pagkukuskus mo ng kung ano-ano sa mukha mo para luminis ka. That's not the way you are being cleansed. To purify yourself means you need to recognize and acknowledge all the days of your life the blood of Jesus Christ that was shed at the cross of Calvary. Kaya nga po, ang ating buhay ay punong-puno ng recognition sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross. And that's the reason why the Lord Jesus Christ wants you and me to remember often the communion, which is taking the body and the blood of Jesus Christ. Nang ibig sabihin ay lagi po nating alalalahanin na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus, tayo po ay nalinis. Yan po ang laging naglilinis. Yan lang lagi nating maalala na siyang naglinis sa atin. And if you are conscious of the power of the blood of Jesus Christ that cleanses you from all unrighteousness, then you can set apart yourself from the systems of the world. Ang sasabihin mo sa sarili mo, iba ako. Ako ay nilinis na ng dugo ng Panginoong Yesus. I'm not living like the world. Why? Because I am cleansed by the blood of Jesus Christ. That's how you make yourself pure. Glory to God. Hallelujah. And then how we make ourselves holy? Depend on the Holy Spirit. Rely on God's inner empowerment to resist temptation and grow, rather than relying on sheer willpower or human strength.
Mga kapatid, we need a total surrender to the Holy Spirit. Kaya nga, every day of your lives, you need to recognize the power and the presence of the Holy Spirit in your life. When you wake up in the morning, ano po ang inyo pong pakikipag-fellowship sa Lord? Are you recognizing His power? Holy Spirit, I totally surrender everything to you right now. Just worship Him. And you know what? When the Holy Spirit comes, and He will surely come, because He is always ready to minister unto us. When the Holy Spirit comes, then He will set you free from any fear, from anything that holds you in this world. Yung mga humahawak sa iyo sa mundong ito na minsan yun ang dahilan kung bakit parang nakatali ang paa mo, nakatali ang mga kamay mo para gumawa sa mga bagay ng Diyos, palalayain ka ng banal na Espiritu. Alam niyo ba na it is your decision to set yourself out from any impurities or any sin that you are holding to. Gustong-gusto ko po yung illustration na kapag tayo po'y nabubuhay, listen, kapag tayo po'y nabubuhay sa mali, tayo po ay masasaktan. Ang kahalintulad niyan ay nakahawak tayo ng itak or knife na magkabila ay talim. At ang hawak mo ay yung pong talim niya. Napipicture nyo sa mind nyo yung sinasabi ko? Nakakita na kayo ng espada? Okay? Magkabilay talim. Ang espada, double blade, matalim na matalim. Ngayon, kapag ikaw po'y nabubuhay sa anumang kasalanan o anumang hindi tama o sa mundo, you are living like the people of the world, alam niyo ba yung nakahawak kayo doon? Sa may talim. Ngayon, kinakailangan ngayon matanggal yung kamay mo doon sa talim. Sa tingin ninyo, kapag ikaw, kukunin mo ba yung talim at huhugutin? Is that the way you do? Yung bang gagawin mo? Of course not. Bakit? Kung anak mo yon ang nakahawak doon, ayaw mo na hugutin. Bakit? Mahihiwa ang kamay niya. Masasaktan siya. Hiwa ang daliri, hiwa ang palad mo nun. Anong gagawin doon para lumaya ka? Kailangan mo lumaya. Kaya lang, hindi pwedeng lumaya ka na ang gagawin ni Lord masasaktan ka. Ang gagawin ni Lord, hindi niya hihilain yung kasalanang hinahawakan mo. Ang gagawin ni Lord ay ipapakita niya, ipaparamdam niya ang pag-ibig niya sa iyo. Hanggang sa darating ang oras na ikaw ang bibitaw doon sa espadang hawak mo. So lalaya ka lamang kapag ikaw ay bibitaw, kapatid. Huwag mong sabihin, kasi hanggat nakahawak ka doon ng mahigpit, hindi pwedeng hugutin ni Lord, hindi ka niya tatanggalin dyan. Bakit? Masasaktan ka. And that's the ministry of the Holy Spirit, to remind you of who you are. The Lord will always remind you of who you are. Ano sabi niya? You are a child of God. You are loved. At ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang magpapalaya sa atin. Galatians 5:16 says, I say, walk by the Spirit, and you will not glorify or Hindi po yung takot natin sa impyerno ang magpapalaya sa atin mula sa kasalanan. Alam nyo, naalala ko si Joseph nung tinukso po siya ni Mrs. Potiphar. Nabasa nyo yon? Nagpapapansin si Mrs. Potiphar kay Joseph. Nagugwapuhan kay Joseph, di ba? Hi, Joseph. Parang pangit. Hindi ko bagay no?
Anong sabi ni Anong sabi ni Joseph? Hindi niya sinabi na, aba, pag nalaman ng amo ko yan, hindi patay ako sa kanya. O pag nalaman ng mga tao, hindi parurusahan ako, ikukulong ako. Yun ba ang sinabi ni Joseph? No. Kung bakit po siya umiwas sa tukso, hindi dahil sa takot niya sa anumang parusa. Kundi ang sabi niya, paano ko magagawa yan? Kasama ko ang Diyos. So it is your consciousness of God empower you to get out or to overcome any temptation in your life. Hindi po yung lakas mo o hindi po yung takot mo sa impyerno, kasi yung takot lang, tara, wala namang nakakakita Di ba? Hanggat walang nakakita, pwede kang umiwas sa anumang takot o anumang parusa. Pero kapag alam mo na ang Diyos ay nakakakita sa iyo, ang Diyos ay kasama mo, the Holy Spirit is with you wherever you go. Ang masasabi mo sa anumang tentasyon, sa anumang pong mga hatak ng mundo, paano ko magagawa yan? I am a child of God. Paano ko magagawa yan? The Holy Spirit is with me. Paano ko magagawa yan? I am the temple of the Holy Spirit. So here, what we need here is the consciousness. We need to have a consciousness of the Holy Spirit in our life. Hallelujah. Number 3, for us to live in holiness is that embrace trials with hope. May mga pagsubok tayo. View ongoing earthly suffering through the lens of refining grace, trusting God to strengthen your faith in times of difficulties. Kapag merong mga pagsubok, lahat naman tayo may pagsubok, lahat naman tayo may trials, lahat naman tayo may pinagdadaanan. Amen? Tanungin mo ngayon katabi mo, may pinagdadaanan ka ba? Sabihin mo, daanan mo lang yan. Pinagdadaanan lang pala Normal po yan. Kapag bumibiyahe nga ako papuntang Cagayan, mayroong pang pataas, may pababa, mayroong patiwarik, mayroong patarik, may mga nakakatakot, di ba? Ano kung may nakakatakot, dadaan lang naman ako dyan. Amen? Kapag meron ka po problema, kapatid, pagdaanan mo lang yan. Hindi yung iba may pinagdaanan, dito na ako basta. Ba't di ka sumisimba? Ang dami ko kasi pinagdadaanan. Diyan ka na tumambay. Nako. Tamaan ka ng malaking bato dyan. Hello? Ang sabi nga ng Peter, 1 Peter 1:6 and 7, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. May pagsubok talaga. Actually, kahit di ka naman Kristiyano, may pagsubok pa rin Tama? Nung hindi pa kayo born again, wala kayong pagsubok? Meron din naman pala nung born again na kayo, nawala ba pagsubok? Hindi, meron pa rin. Ang kagandahan lang ngayon, praise God, sa mga pagsubok natin, kasama natin ang Diyos. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa baha, hindi ka malulunod. Kasama natin ang Diyos. So ibig sabihin sa ating pong buhay Kristiyano, mga kapatid, kung ikaw nga hindi natatakot, kung ikaw nga nalagpasan mo yung mga pagsubok nung wala ka pa kay Kristo, ngayon pa kaya na nasa Panginoon ka na, kasama mo siya at ang pangako niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Kung pinapaniwalaan mo po yung salita ng Panginoon, glory to God, wala kang katatakutan. Minsan nakapanood po ako sa mga reels, yung pong mga kambing. Gustong-gusto ko po yung mga wild kambing na nabubuhay po sa mga bato. Yung mga mga bundok na bato. Doon sila nabubuhay. Kapapanganak lang na kambing. Eto na, kayang-kaya na yung umakyat. At ipinapakita lang nung nanay kung anong gagawin. Tutularan lang nung kambing. Ako na nanonood ang natatakot. Praise God, may kapanatagan yung nanay sapagkat alam niya ang kakayahan ng kanyang anak. Alam din ni Lord kung anong kapasidad mo, kung anong pagsubok na darating sa iyo. Alam ni Lord kung anong kapasidad mo. Ang sabi po ng 1 Corinthians 10:13, sasalain ng Diyos ang mga pagsubok na darating sa iyo. At hindi niya papahintulutan yung mga pagsubok na darating sa iyo sa panahon na hindi mo kaya. At ang Diyos din ang magbibigay ng pintuan sa iyo upang nang sa ganun ay makalabas ka sa iyong kinalalagyan. Ibig sabihin, lalampasan mo rin ang lahat ng iyan.
Kaya kung mayroon mga pagsubok po na pinagdadaanan ng tao dahil sa part of life, ang sabi po dito sa verse na to ay parang ginto na pinaparaan lang tayo sa apoy. Na kapag ang ginto dumaan sa apoy, lalong lumalabas yung kanyang pagkaginto. Alam niyo ba na kapag dumaranas tayo sa pagsubok sa buhay, lalong lumalabas yung pagiging tunay mong Kristiyano. Masusunog ang mga hindi tunay. Amen? Pero kapag tunay po yan na Kristiyano, glory to God, kapag may pagsubok, lalong nagpe-praise the Lord, lalong nagha-hallelujah, lalong naglilingkod. Ano ngayon kung mayroong pagsubok, sapagkat ang pagdarang sa apoy sa isang ginto, mga kapatid, lalong napupurify. Amen? Kapag tayo po'y napipiga, ang lumalabas sa atin ay yung tunay nating katas. At yan ay ang katas ng katwiran, kabanalan, buhay ng God. Hallelujah. Amen? Okay, the last one is this. Engage in faithful gifted service habang tayo po'y naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Okay? Serve from overflow. Bakit ka naglilingkod? Nag-overflow ka kasi. Ba't ka nagbibigay sa gawain? Nag-overflow ka eh. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, mag-overflow ka. Yung mga motor, kapag nag-overflow, ayaw umandar. No? Ayaw umandar. Kaya yung ibang Kristiyano, pag nag-overflow, ayaw na rin umandar. Ano? Pero kapag sa Lord, nasa biyaya, kapag nag-overflow ka, ibig sabihin po, may kagalakan ka naglilingkod at lahat po ng overflowing sa iyo ay nagiging pagpapala ka sa iba because you are overflowing in the love of God. You are overflowing in the righteousness of God. You are overflowing in the presence of God. At dahil ikaw ay nag-uumapaw, glory to God, meron ka ngayong kagalakan na maglingkod sa Lord. So, ibig sabihin, kapatid, in our time, as we wait for the coming of our Lord, overflow. Sabi mo sa katabi mo, overflow. So work diligently in your unique calling out of love for the Master rather than an anxious need to prove your worth. Hindi mo na kinakailangan patunayan pa yung worth mo. Kapatid, nung tinubos ka lang ng Panginoong Kristo sa kanyang dugo, ibig sabihin, nakita na ng Panginoon ang halaga mo. Could you imagine, binayaran ka ng kanyang buhay, ibig sabihin, napakahalaga mo. Hindi mo na kinakailangan patunayan kung anong halaga mo. Mahalaga ka sapagkat binayaran ka ng dugo ng Panginoong Hesus. Nang ibig sabihin, ang dugo ng Panginoong Hesus ay higit pa sa ginto, sa pilak, sa diamante. At kahit pagsamasamahin mo ang lahat ng bato sa buong mundo, ang halaga niya ay hindi niya kayang pantayan kahit gapatak na dugo ng Panginoong Kristo. Ibig sabihin, the blood of Jesus Christ is priceless at yan ang pinambili sa iyo. Ibig sabihin, ganon ang halaga mo. You are more than precious stone. So now, my friend, you must understand your worth. At dahil mahalaga ka, ipagamit mo yan sa Panginoon. Sabi nga ni Pablo, no, nung natanggap po niya ang pag-ibig ng Lord, 1 Corinthians 15:10, by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. In the contrary, I work harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Ay ibig sabihin po nito, ang biyayang natanggap po ni Pablo ay hindi po napawalang kabuluhan, kundi nagdulot sa kanya upang lalong magsumigasig, mag-apoy na maglingkod sa Panginoon. Parang mga taga Ever Increasing Grace Christian Church, nag-uumapoy sila na maglingkod sa Panginoon. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, nag-aapoy yan. Amen? Hindi po yung apoy na sunog ha, kundi apoy na nagbibigay ng buhay. Amen? When we're talking about the fire, it is the fire of the Holy Spirit. That when you are in a fire of revival or fire of the Holy Spirit, ibig sabihin, energetic ka na naglilingkod sa Panginoon. Amen? And habang hinihintay natin si Lord, extend radical grace. Ito po. Kapag tayo po ay nag-hold ng bitterness sa puso natin, hindi po natin ma-enjoy ang buhay. A person could never
enjoy a Christian life. They will never enjoy a Christian life if they have a bitter heart. Bittered and battered heart. Yung puno ng sama ng loob. Yung puso mo puno ng, takot, hinanakit, galit, vengeance. Kaya itong Pilipinas natin, hanggat puno ito ng paghihigante, ng galit, ng competition, hindi aasenso ang bansa natin. Pero purihin ng Diyos, malaya na tayo sa anumang hinanakit, sama ng loob. Amen? Pero kapag ang bansa natin, lalong-lalo ng mga leaders, ay mapuno ng pagmamahal, pakikipag-isa para sa pag-unlad, ay, 1 taon lang mag-iiba po ang bansang ito. Pero, huwag na nating iasa ang pagkakaisa ng mga nasa gobyerno. Ang kailangan natin, tayo sa ating sarili, hayaan natin na yung pag-ibig at biyayang tinanggap natin sa Diyos ay ating pong maipadama sa iba. Don't allow your heart to be a container of anger, bitterness, revenge, vengeance. Don't allow. Kung merong gumawa ng hindi tama sa inyo, kapatid, release them. Hindi mo i-release sila dahil tama sila, kundi i-release mo para sa kalayaan mo. I-release mo para sa kagaanan ng buhay mo. Sapagkat ang pagpapatawad at pagtanggal ng hinanakit sa puso ay hindi po sa kapakanan ng iba, kundi para sa sayong sariling kapakanan. Forgive others generously and heal broken relationships, reflecting the same unearned mercy you have received. Mga kapatid, ang total surrender sa Lord ay hindi po yung ginagawa mong effort mo lang, na pinipigilan mo lang sarili mo. Yung salita na, halimbawa, hindi, pinipigilan ko lang sarili. Ibig sabihin, pag pinipigilan, nandiyan yan. What you need is to be set free. Sabi mo sa katabi mo, be set free. Tanggalin mo yan. Bakit? Kasi kapag pinipigilan mo, ibig sabihin, nandiyan yan. Diba? Pinipigilan ko lang talaga galit ko eh. Ibig sabihin, galit ka. Hello? You understand me? Pinipigilan ko lang talagang talagang pinipigilan. Mga kapatid, ang kailangan mo ay magkaroon ng bagong puso. Lord, thank you. Let my heart be filled with love. Amen? Rebuke anger, rebuke any foothold of the devil. Kasi any foothold of the devil in you, gagamitin ng demonyo para ikaw ay hindi maging mas enjoy Christian life. Now, hindi ko sinasabing hindi ka mararapture, hindi pagdating ng Panginoon. Kaya lang, ibig ko sabihin is, para ikaw ay maging pagpapala sa iba. Colossians 3:13, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. Ang pagpapatawad po ng mga taong nasa biyaya ay katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa Kanya. Do you believe that you are forgiven? Then, forgive those who hurt you. Ang forgiveness ay hindi po ito conditional na patawarin ko siya kung magbabago siya. Patatawarin ko siya kung hihingi siya ng tawad sa akin. Patatawarin ko siya kung that's not forgiveness. Forgiveness has no condition. Kaya nga ang ibig sabihin ng forgive, bago ka magbigay, o bago, tama ba yun? Naintindihan nyo? Ibig sabihin, forgive. Ibigay mo muna yung kapatawaran bago mo makita kung ano man ang kanyang reaksyon. Magbago man siya o hindi, ang mahalaga ginawa mo, yung pagpapatawad. Bakit? Sapagkat pinatawad ako ng Diyos. That's the basis. And then the last one is this, share the gospel of grace. Sabi mo nga sa katabi mo, share the gospel of grace. Proactively invite others. Alam po ninyo yung pag-share na to, mga kapatid, young people, you might not understand what I'm talking here, but may the Lord give you understanding. This is our only hope. And this is only humans' hope. Ang malaman at maintindihan nila ang mabuting balita.
proactively invite others into God's kingdom by sharing the good news of free salvation through faith. Ang sabi nga ni Pablo in Acts 20:24, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus. And what's that? To testify to the gospel of the grace of God. Dito po sa tagpong ito sa Acts chapter 20, si Pablo po ay nagpapaalam sa mga taga-Epeso. Ang sabi niya ay eto, ang tanging hangarin ko ay matapos ko ang tungkulin kong tinanggap mula sa Diyos. At yan ay ang maibahagi ang mabuting balita na ginawa ng Panginoong Yesus. You know what? There's no other bit of the heart of Apostle Paul but to share the good news. And you know what's the reason? Sapagkat ito lamang tanging pag-asa ng sangkatauhan. No other way around. Ay mga kapatid, ang muling pagparito ni Jesus ay ang pagdating ng tagapagligtas na nagpanalo na ng ating laban. Hindi na natin kinakailangan makipaglaban pa para magtagumpay. Naipanalo na ng ating Panginoong Jesus. Our Lord has won the victory, and His victory is our victory at the cross. At dahil ang iyong walang hanggang kaligtasan ay garantisado na ng kanyang biyaya, malaya na tayong ipakita ang pag-ibig na yan sa mundo. So huwag kang mag-alala sa petsa kung kailan darating si Lord. Ang kailangan mo ngayon ay magmalasakit sa kapwa. Pastor, pwede naman malaman kung kailan para mapaghandaan. No! Anytime, any moment. Ano mang oras, handa tayo. Binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya, ng kalayaan na wag nang hulaan ang takdang panahon. Sa halip, ibuhos ang lakas sa paglilingkod sa Diyos. Sa pagmamahal sa pamilya at sa paglilingkod sa kapwa ngayon. Alam niyo, 3 bagay lang ang dapat iikutan ng buhay natin. Paglilingkod sa Diyos, pagmamahal sa pamilya, at our business. So live as an extension of God's favor. Let your security in Christ make you the most forgiving, generous, and unshakable person in your workplace or even in your school, you young people. Hindi natin tinitingnan ang langit na may takot, na iniisip kung sapat ba ang iyong nagawa para sa Kanya. Tumingala tayo ng may kagalakan dahil ang darating ay ang mismong siyang nag-alay ng buhay para iligtas tayo. You are not waiting for a judge to condemn you, my friend. You are well-started. So live today in that absolute peace. And we can say all the day, Lord, thank you. At mararamdaman po ninyo sa inyong puso, when you are filled with the Holy Spirit, the whisper of the Holy Spirit that says, come, Lord Jesus Christ, come. Tayong lahat ay tumayo. Oh God, thank you. Hallelujah.